Accountant ako at ngayong off-duty ko, Release the chickens! 106 na mga manok ang inilabas namin sa pasture. Ito ang totoong pastured chickens. Palagi silang nasa green lush na mga damo, nakakapag-forage at nakakain ng mga insekto. Anytime, pwede rin silang lumabas at pumasok sa bahay nila. Tara! Ay, so ito yung ating kailangan gawin, no? Itong ating apat na tandang dito sa ating organes, kailangan natin siyang tanggalin kasi dapat ilipat natin yung ating mga inahin na nasa chickenarium. So bakit natin kailangan gawin yan? Kasi kailangan natin ilabas naman yung ating nasa grower house na batch 25. So yan, kailangan mag-move kasi overdue na yun, hindi pa nauubos to, hindi pa napipick up ni buyer, pero kailangan natin ng umalis. So ito muna, kailangan nating ilabas to. Pagkalabas, i-disinfect, lipat, pagkalipat, disinfect, hugas na kung ano, at yun. Subuhatin muna natin ito, papunta sa bagong pwesto niya muna. Gawin natin pala, pwede siguro pagsamahin natin, kasi isang batch naman siya, binukod lang natin yung tandang, pero bibilin din kasi yun ng bibili daw ng tandang din, yung buyer natin, no? Batch 24 natin. So, tingnan natin. Pwede naman natin sila paghiwalayin kapag masyadong ni-stress nung tandang yung inahin. Okay, lagyan natin ng net para madali natin silang mahuli. Okay, dali na natin yung mga manok dyan sa maliit na paddock na yan. Bahala din eh. Dali na. Pasok. Aba, ay maganda na ang pila. Ipapahiya pa kami na isang ito ha. Iisa pa eh. Papahiya pa kami. Ang lalaki na nila. 18 heads lang naman ito mga ito. Lahat ay D853 o Rhode Island Red. May customer naman na ito kaya hihintayin na lang natin na i-pick up. Okay, dala na natin doon. Tandang at yung ito, magkabatch sila. Pwede natin pagsamahin pero pag masyadong in-stress, bukod natin kagad. The chickens! Yan, sama-sama na sila. Itong goose bar natin, masyado daw mataas, hindi naghahapon yung ating mga manok. Ibaba lang natin. Napaka-importante kasi nito at ito ay natural instinct nila na gawin, ang mag-roost. So pupunta doon yung ating paddock. Yun, pupunta doon. Ilipat yan. Yan po lang bala dyan. Tayo dito sa chickenarium. Ilalabas lang natin yung mga gamit para mahugasan ng mabuti. Okay, at least na tanggal na natin doon sa spot na maraming ipot. Didisinfect natin ito. Sayang ilang mga gamit. Okay, so magdidisinfect tayo. Spray natin yung chickenarium. So ano ba yung ginagamit natin pag disinfect? So Envirosure ito. Ito yung ginagamit kong pang disinfect. Mula nung una pa at hindi kami binibigo nito. Ito yung ginagamit din namin pag disinfect ng paa. Pagkatapos doon sa isang area bago lumipat. Nasa ganon, kung may bacteria doon, virus, hindi namin dala-dala sa kasunod. Okay?
Pwede naman mga patungan natin. Disinfect lang natin to at pwede natin ulit gamitin ito. Hugasan, lalo itong ito, hugasan natin to. Kasi maraming ipot. Pero yung ating feeder, kailangan natin itong palitan kasi hugasan natin yan. Hindi man natin pwede lagyan ng feeds na basayan kasi masisira yung ating feed. Sayang naman. Pwede na natin i-set up yung ating paddock dito. Nalinis na ito ni John Paul yung mga masamang damo. Okay. Tanggal na. Medyo malago talaga ang damo dito, pero yan ay kayang patumbahin ng manok lahat. Ilang araw lang yan, tumba lahat yan dahil sa mga manok. Tingnan nyo. Okay, so yan, yun ang net natin. Nilalagay na. So ipasok na natin yung chickenarium dito sa loob ng paddock para ma-set up ko na sa ilalim. Alright, nakapwesto na yung chickenarium. So yan yung pwesto nyan. Unang pwesto dito sa paddock na to. Lalagay ko na yung mga feeder, water sa ilalim. Pero tayong tatlong set na feeders dito. Kasi marami yung ating lalabas na manok, kaya tatlong feeder ang kailangan natin. Dito natin mga feeder, then dito yung ating waterer. So lagyan natin ng mga feeds ito, and then lagyan natin yung waterer natin dito. Ang dilim kasi hapon na, tapos madagim pa. Okay, yung tubig na ang ating pasok. Kaso, dumidilim na at mukhang ulan kaya we called it a day. Bukas na lang ulit. Ay, kinabukasan, hindi namin na ituloy kahapon kasi hapon na, gagabihin na kami masyado. Ipagod na rin, tapos maghahapon pa. Kaya ngayon na lang natin itutuloy. Bale, literally, lalabas na lang naman natin yung ating mga manok bukod sa paglilinis nitong grower house natin. Inalis namin ng mga feeder at water para naman hindi tayo mabangga dyan at mauntog. May 12 lang kada batya ang ilalagay natin para madaling magbilang. Release the chickens! Naninibago palagi ang mga manok sa bagong environment, pero mabilis silang makaka-adapt. Ititrain din natin sila sa paggamit ng bulk feeder. So ito yung pa-48 natin na manok. Release the chickens! Ito ang itsura talaga ng pasture chickens. Nasa damuhan at wala sa putikan. Ang gandang tingnan, di ba? Palagi silang nasa green lush ng mga damo. Nakakapag-forage at nakakakain ng mga insekto. Anytime, pwede silang lumabas at pumasok sa bahay nila. Try natin turuan silang tumuka dito sa feeder. Ikaw ang tuturuan. Yun, may feeds dyan. Tuka na. Yung feeds natin. May feeds dyan. Ayan mo, maliwag. Sige. Ayaw niya, pero mamaya mapipigure out nila. Pag may isang tumuka dyan, gagayahin na siya ng kanyang mga kasamahante niya. Long hakot natin. Ito yung gagawang 72 sa ating mga manok. Pa 72! So ito yung ating pa 96 na mga manok. So ito yung ating last batch ng huli. Ilan yan, J-Man? 10. 10 na lang. Okay. 106. Pakawalan natin itong huling hakot natin. Dun. Ayun, natutunan na kagad nilang nakakatuka sila dun.
Kasi niya matututunan kagad nila yan. Yung water naman natin, alam na talaga nila yan, kaya walang problema dyan. Pero sila ay nag-explore kasi tuwan-tuwa pa sila sa kanilang environment. Nababanaw pa sila. Simula sa kulong na rice hull lang yung nakalagay. Yan. Tutuwa. Kaya at least kahit inabot tayo ng kinabukasan, mission accomplished na tayo dito sa ating mga manok. Yung mga kailangan nating ilipat, imekos-mekos ng mga manok. Dahil yun lang. Peace!